Signs na nasa tamang lalaki ka na. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Ramdam mo ang consistency niya sa lahat ng aspeto ng relasyon. Hindi lang siya nagpapakita ng effort kapag gusto ka niya o kapag convenient sa kanya, kundi laging nandyan sa mga panahon na may problema ka o kahit simpleng araw na mga moments. Number 2. Alam niya kung saan siya pupunta sa buhay. May pangarap, may plano, at mas pinipili niyang gumawa ng action kaysa puro salita lang. Hindi ka rin niya pinipigilan sa mga pangarap mo. Bagkus, sinusuportahan ka niya sa bawat mga bagay na nais mong makamit. Number 3, ipinapakita niya ang respeto sa iyo at lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ka niya minamaliit o pinapahiya at ramdam mong safe ka sa kanya. Marunong siya sa mga boundaries at hindi basta-basta nagpapakita ng toxic behavior. Number 4, laging honest at transparent. Wala siyang tinatago o sinasabi para lang i-manipulate ka. Kapag may problema, nagsasabi siya agad. Kaya hindi mo kailangang magduda o maging detective sa bawat kilos niya. Number 5, kasama ka niya sa journey ng kanyang buhay. Hindi lang sa magandang parte kundi sa mga pag-unlad at mga challenges. Hinihikayat kanyang maging mas better version ng sarili mo. At ramdam mo na hindi kanya pinipigilan kundi tinutulungan ka sa bawat proseso. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong kung nasa tamang lalaki ka na. Huwag mo nang ipagpalit, lalong-lalo na sa mga mayaman, mas gwapo, o mas ano pa riyan. Natural na nasa proseso tayo. May mga bagay na wala pa, pero pag pinagtulungan, makukuha mo yan pareho. Tanda mo yan. God bless. 11 signs na hindi na ikaw ang pinipili ng kanyang puso. Makinig ka para malaman mo. Number 1, biglang late mag-reply. Yung dati, ikaw ang inuuna. Ngayon, parang option ka na lang niya. Number 2, active sa social media pero hindi sa'yo. Nakikita mo siyang may oras at online pero hindi pala para sa'yo. Number 3, laging nakatagilid ang kanyang cellphone. Parang may tinatago siyang hindi para malaman mo. Number 4, iba ang energy niya sa iba. Nakakasanay kasi yung saya niya noon. Tapos ngayon, ramdam mong pagdating sa'yo, wala nang saya. Number 5, naging madamot na siya sa kwento. Noon, open book siya. Ngayon, parang hindi na binabahagi kahit ilan mang na pahina na nangyayari sa kanyang buhay. Number 6, may bagong kaibigan siya na hindi mo kilala at mas masaya siyang ibahagi iyon, ikwento sa iba kaysa sa'yo. Number 7, laging may lakad na hindi ka kasama. Unti-unting lumalayo ang mundo niya mula sa'yo. Number 8, madalas mag-away. Para bang may hinahanda siyang exit para sa sarili niya. Number 9, wala nang effort, wala nang lambing. Parang ikaw na lang ang kumakapit palagi sa relasyon ninyo. Number 10, ikaw na ang huling priority niya. At ang masakit dito, naramdam mong hindi ka na yung palagi niyang pinipili. Number 11, i-follow mo ako para malaman mong ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay hindi na ikaw ang laman ng kanyang puso. Tandaan mo yan. God bless. Piliin mo yung taong kaya ka ring piliin. Tandaan mo, sa isang relasyon, darating kayo sa punto na mababawasan ang kilig. May mga mapagod, magsasawa, minsan pati ang masasayang banding ninyo ay unti-unti na ring mawawala. Kasi nga, sa una lang palaging masaya. Pero ang totoo kasing pag-ibig ay hindi lang basta pakiramdam, pagkos. Ito ay isang paninindigan na hindi puro saya o lambingan lang. Kasi sa totoo lang,
Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga araw na masasaya, kundi sa kagustuhan ninyo palaging manatili kahit sobrang hirap na. Marami kasing relasyon na hindi nagtatagal, hindi dahil sa hindi sila nagmamahalan. Bagkus, mas pinipili nilang tapusin kaysa ayusin. Mas pinili nilang hanapin ang kulang sa iba. Sa halip na magsumikap pareho para punan ang pagkukulang ng bawat isa, ay hindi nila ginagawa. Nakalimutan na ata nila na hindi ito kwento o teleserye. Dahil sa tunay na buhay, ang pag-ibig ay punong-puno ng sakripisyo, tiwala at paulit-ulit na pagpili sa isa't isa. Kaya kung gusto mong tumagal ang inyong relasyon, piliin mo palagi ang taong kaya ka ring piliin at kaya niyang tanggapin ang nakaraan mo at kung sino ka. Yung tipong handa kang mahalin sa kabila ng mga pagkukulang o wala sa'yo. At hindi magsasawang piliin ka araw-araw. Kahit mahirap, kahit masakit, dahil ang pag-ibig ay isang pagsasakripisyo. Tumatagal kasi ang relasyon hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa dalawang taong piniling paglaban ang isa't isa. Tandaan mo yan. God bless. 5 dahilan kung bakit ka minamahal ng isang tao ng private. Masakit ito kaya makinig ka para malaman mo. Number 1. Alam niyang makakakuha pa siya ng higit kaysa sa'yo. Hindi pa siya sigurado sa'yo dahil may hinahanap pa siyang ibang tao. Number 2. Alam niyang hindi kayo magtatagal. Sa madaling sabi, ginagawa ka lang niyang trial and error at alam niya ring bibitawan ka niya pagdating ng araw. Number 3, ang intention niya lang sa iyo ay magkaroon ng saya at laro at ikaw ay nakikita niya lamang bilang option o pampalipas sa oras. Tinatakbuhan ka lang niya sa tuwing nalulungkot siya at nakakalimutan ka na kapag sumaya naman na siya sa iba. Number 4, hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang ex. Mahal niya pa ito at umaasa pa siyang babalikan. Ginagawa ka lang munang kasangkapan para bumalik ang totoo niyang minamahal. Number 5, i-follow mo ako para malaman mong ang iniisip mong tao ngayon habang pinapanood itong video ay minamahal ka niya lang ng private kasi option ka lang niya at hindi naman talaga ikaw ang kanyang totoong iniibig. Tandaan mo yan. God bless.